Naisip mo ba kung ano ang mangyayari kung ang mga unggoy na madalas nating makita sa zoo ay biglang magkaroon ng utak na mas matalino pa sa tao? Ngayong araw, hihimayin natin ang pelikulang nagpasimula ng pagbagsak ng sangkatauhan at ang pag-usbong ng isang bagong pinuno. Ito ang Rise of the Planet of the Apes. Dito sa modernong laboratorio ng Genesis sa San Francisco, makikilala natin ang isang scientist na nagngangalang Will Rodman. Si Will ay may personal na misyon, sinusubukan niyang gumawa ng gamot para sa Alzheimer's disease, isang sakit na unti-unting sumisira sa utak ng kanyang sariling ama. Ang gamot na ito ay tinatawag niyang EZ-112, isang virus na nag-aayos ng mga sirang tissue sa utak. At sino ang kanilang ginagawang eksperimento? Walang iba kundi ang mga chimpanzee. Isa sa mga unggoy na binansagan nilang bright eyes dahil nagkaroon ng kakaibang kislap ang mga mata nito matapos maturukan ng gamot ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang talino. Nagawa niya ang isang kompleks na puzzle na pangbata sa loob lang ng ilang segundo. Tuwang-tuwa si Will. Akala niya nahanap na niya ang himala. Kaya naman, dinala niya agad ito sa board of directors ng kumpanya para humingi ng pondo para sa human trials. Pero bago pa man makapagsalita si Will, nagkagulo sa lab biglang nagwala si Bright Eyes. Tumakas siya sa kanyang hawla, nanira ng mga kagamitan, at lundag-salto siyang pumasok sa boardroom habang sumisigaw ang mga tao. Sa takot ng mga security guard, binaril nila si Bright Eyes. Patay ang unggoy at patay din ang pangarap ni Will na maaprubahan ang proyekto. Iniutos ng gahamang boss ni Will na si Steven Jacobs na patayin ang lahat ng natitirang chimpanzee sa lab at itigil ang proyekto. Ngunit habang nililinis ng lab technician na si Robert Franklin ang mga hawla, may natuklasan siya. Kaya naman pala nagwala si Bright Eyes ay dahil pinoprotektahan lang niya ang kanyang bagong silang na sanggol. Hindi alam ng mga scientist na buntis pala ito. Hindi kayang patayin ni Franklin ang sanggol, kaya nakiusap siya kay Will na iuwi muna ito pansamantala. Dinala ni Will ang sanggol sa kanyang bahay, kung saan nakatira rin ang kanyang amang si Charles na may malalang Alzheimer's. Pinangalanan nila ang unggoy na Caesar. Dito natuklasan ni Will ang isang kamangha-manghang bagay, dahil naipasa ni Bright Eyes ang EZ-112 sa kanyang anak habang nasa sinapupunan pa ito, ipinanganak si Caesar na may mataas na antas ng katalinuhan. Lumipas ang mga taon. Si Caesar ay lumaking parang isang tao. Natuto siyang mag-sign language, mag-isip ng lohikal, at dinala ang kanyang pamilya sa Muir Woods para doon siya makapag-unat ng mga braso at umakyat sa matatayog na puno ng redwood. Dito natin makikita na itinuturing ni Caesar ang kanyang sarili bilang kapamilya ni Will, hindi isang alagang hayop. Ngunit habang lumalaki siya, unti-unting dumarating ang katanungan sa kanyang isip. Sino ba talaga siya? Isang araw, nakakita si Caesar ng isang aso na may tali sa leg. Tumingin siya kay Will at nag-sign, "Ano ba ako?" Sinabi ni Will ang katotohanan na siya ay isang unggoy at ikinuwento rin ang nangyari sa kanyang ina. Samantala, ang kondisyon ng ama ni Will ay lumalala na naman. Sa desperasyon, palihim na tinurukan ni Will ang kanyang ama ng EZ-112 mula sa lab gumana ito. Bumalik ang alaala at talino ni Charles. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, ang immune system ni Charles ay nagsimulang labanan ang virus. Isang araw, dahil sa kalituhan, lumabas si Charles at pumasok sa kotse ng kanilang masungit na kapitbahay na si Hunziker. Nagalit si Hunziker at sinimulang saktan at sigawan ang matanda. Mula sa bintana ng atik, nakita ni Caesar na sinasaktan ang kanyang lolo. Sa galit at protektibong instinct, tumalon si Caesar mula sa bintana, dinaluhong si Hunziker, pinatumba ito, at kinagat ang tenga nito. Nailigtas niya si Charles, ngunit sa mata ng batas, si Caesar ay isang mapanganib na hayop. Dahil sa insidente, iniutos ng korte na dalhin si Caesar sa San Bruno Primate Shelter. Akala ni Will ay pansamantala lang ito at ligtas ang kanyang anak. Ngunit laking gulat ni Caesar nang iwan siya doon. Ikinulong siya sa isang madilim at maruming hawla kasama ang iba pang mga unggoy na hindi niya katulad, mga unggoy na walang tamang disiplina at itinuturing siyang kaaway. Dito, naranasan ni Caesar ang lupit ng tao. Ang tagapamahala ng shelter na si John Landon ay walang pakialam, habang ang kanyang anak na si Dodge Landon ay isang sadistang teenager na mahilig manakit ng mga unggoy gamit ang kuryente, stone baton, at high-pressure hose. Sa unang araw niya, binaliwala si Caesar ng ibang unggoy at binugbog pa siya ng alpha male ng shelter na si Rocket. Malungkot si Caesar.
Gumuhit siya ng bintana sa pader ng kanyang hawla, ang bintana sa kanyang lumang atik, umaasa na babalikan siya ni Will. Ngunit nang bumisita si Will at sinabing hindi pa niya ito maiuwi dahil sa mga legal na proseso, naramdaman ni Caesar na tinalikuran na siya ng kanyang pamilya. Dito nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na siya aasa sa tao. Siya na ang gagawa ng sarili niyang tadhana. Ginamit ni Caesar ang kanyang talino. Una, kinaibigan niya si Maurice, isang matalinong orangutan na galing sa sirko at marunong din mag-sign language. Sinabi ni Maurice kay Caesar na ang mga unggoy dito ay hangal at palaging nag-aaway. Sagot ni Caesar gamit ang senyas, apes alone, wait. Apes together, strong. Ang unggoy na nag-iisa ay mahina. Ang mga unggoy na magkakasama ay malakas. Para mapag-isa ang mga unggoy, kailangan ni Caesar ng lakas. Ginamit niya ang kanyang utak para pakawalan ang isang dambuhalang gorila na si Buck na nakakulong sa isolation cell. Dahil sa tulong ni Caesar, naging tapat si Buck sa kanya. Gamit ang lakas ni Buck, tinalo ni Caesar ang alpha male na si Rocket, pero imbis na patayin ito, binigyan niya ito ng pagkain at ginawang kanang kamay. Sa isang saglit, si Caesar na ang bagong pinuno ng shelter. Samantala, matapos pumanaw ang kanyang ama, bumalik si Will sa Genesis. Gumawa siya ng mas malakas na bersyon ng gamot, ang Levi-negatibo 113. Ang bagong bersyong ito ay isang gaseous virus na mas mabilis magpalaki ng utak ng unggoy. Ngunit may hindi sila alam, ang virus na ito ay nakamamatay sa tao. Sa katunayan, habang sinusubukan ito, aksidenteng nasinghot ng lab technician na si Franklin ang virus at nagsimula siyang mag-ubo ng dugo. Si Jacobs naman, na pera lang ang iniisip, ay iniutos na gawin na ang maramihang produksyon ng Levi-negatibo 113. Nalaman ni Caesar ang tungkol sa bagong gamot nang minsang pumunta si Will sa shelter para sunduin na sana siya, matapos suhulan si Landon, ngunit tinanggihan na siya ni Caesar. Sa gabi, ginamit ni Caesar ang kanyang kakayahang takasan ang mga lock ng shelter. Pumunta siya sa bahay ni Will, ninakaw ang mga kanister ng Levi-negatibo 113 at bumalik sa shelter. Pinasabog ni Caesar ang gas sa loob ng pasilidad. Habang natutulog ang lahat ng unggoy, ang kanilang mga utak ay nagre-reprogram. Kinabukasan, lahat sila ay mayroon ng nagliliyab at matatalinong mga mata gaya ni Caesar. Handa na ang hukbo. Dumating ang araw ng pag-alsa. Nang subukan ng malupit na si Dodge Landon na ibalik si Caesar sa hawla gamit ang electric baton, hinarang ito ni Caesar. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Caesar ng isang malakas at nakakakilabot na salita. Gulat na gulat si Dodge na nakakapagsalita ang unggoy. Sa sumunod na kaguluhan, naitulak ni Caesar si Dodge sa isang basang hawla habang hawak ang kuryente, dahilan upang makuryente ito at mamatay. Pinakawalan ni Caesar ang lahat ng unggoy sa shelter. Ngunit hindi doon nagtatapos ang plano niya. Pinamunuan ni Caesar ang pag-atake sa San Francisco. Una, dumaan sila sa Genesis Lab para iligtas ang iba pang mga chimpanzee na ginagawang eksperimento. Doon din nila nakasagupa si Jacobs, na walang nagawa kundi panoorin ang pagsira ng mga unggoy sa kanyang laboratorio. Sumunod, dinaluhong nila ang San Francisco Zoo para palayasin at isama ang lahat ng gorilya, orangutan, at iba pang unggoy doon. Ngayon, mayroon na silang isang buong hukbo na naglalakad sa mga kalsada ng lungsod. Ang layunin ni Caesar ay simple, dalhin ang kanyang hukbo sa Moore Woods, ang kagubatan kung saan siya lumaki, para doon mamuhay ng malaya. Ngunit para makarating doon, kailangan nilang tawirin ang sikat na Golden Gate Bridge. Abot-abot ang kaba ng mga tao dahil naghihintay na doon ang mga pulis na may dalang mga baril, harang, at maging si Jacobs na nasa loob ng isang helicopter na may machine gun. Dito ipinakita ni Caesar ang kanyang husay sa taktika ng digmaan. Hinati niya ang kanyang hukbo. Ang ilan ay dumaan sa itaas ng mga kable ng tulay, ang ilan sa ilalim, at ang mga dambuhalang gorilya ay gumamit ng mga sirang pintuan ng kotse bilang kalasag laban sa mga bala. Isang matinding labanan ang naganap. Habang pinapaulanan ng bala ng helicopter ni Jacobs ang mga unggoy, isinakripisyo ng gorilyang si Buck ang kanyang buhay. Tumalon siya ng napakataas at binitbit ang helicopter pababa. Bumagsak ang helicopter sa tulay. Sugatan si Jacobs at humihingi ng tulong kay Caesar. Tinignan lang siya ni Caesar nang may paghamak at hinayaan ang galit na si Koba, isang unggoy na labis na pinahirapan sa lab, na itulak ang helicopter sa bangin na siyang naging sanhi ng kamatayan ni Jacobs.
Nagtagumpay ang mga unggoy. Nakarating sila sa Moor Woods. Sa huling sandali, dumating si Will para pigilan si Caesar at protektahan ito. Nakiusap si Will, "Caesar, halika na, iwi na kita. Mapoprotektahan kita roon." Niyakap ni Caesar si Will sa huling pagkakataon. Tumingin siya sa paligid ng kagubatan at bumulong sa tenga ni Will ng mga salitang, "Caesar is home." Nasa tahanan na si Caesar. Naintindihan ni Will na hindi na si Caesar ang kanyang alaga, siya na ang pinuno ng isang bagong sibilisasyon. Lumakad si Caesar paakyat sa pinakamataas na puno ng redwood, kasama ang kanyang hukbo, habang malayang nakatingin sa lungsod ng San Francisco. Ngunit ang hindi alam ng mundo, ang labanang ito ay simula pa lamang. Ang lab technician na si Franklin ay namatay dahil sa -113, ngunit bago siya namatay, nahawahan niya ang kapitbahay ni Will na isang piloto. Sa huling eksena, makikita ang piloto sa airport habang unti-unting kumakalat ang nakamamatay na virus sa buong mundo sa pamamagitan ng mga flight path ng eroplano. Ang gamot na nilikha para magsalba ng utak ng tao, ang siya palang ubos sa sangkatauhan at magbibigay daan sa totoong Planet of the Apes. At diyan nagtatapos ang ating recap para sa Rise of the Planet of the Apes. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa susunod nating movie recap. Paalam! At diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang ating recap. Kung bitin pa kayo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating pag-uusapang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Ako si Sinigang Movie Recap. Hanggang sa muli.